BSC. Ako naman po si Edmondson Amdarigit from BS Electrical Engineering. Ako naman po si Jen Elvis Edmondson from BSC. So, masimulan na po lang, conic section. In mathematics, a conic section, or just conic, is a curve obtained by intersecting a cone, more precisely, a right circular conic surface with a plane. In analytic geometry, a conic may be defined as a plane algebraic curve of 2D. So, basta niya po muna namin explain it. Number 2, it can be defined as the locus of points whose distances are in a fixed ratio to some point called focus, and some line called a direct. Where the conic section that are related when the double cone is intersected with a plane. Those are parabola, secant in its length, hyperbola. So, ang unahin po natin na yung circle po. So, circle is a simple shape of Euclidean geometry consisting of the sets of points in a plane that are a given distance from a given point, the center. The distance between any of the points and the center is called the radius. So, pagpalagay natin na ito po yung perfect circle po yan. Tapos, ito po yung center. So, ang sabi daw po, yung distance daw po in any points from halimbawa po dito or dito sa center ay tinatawag na radius. So, yung distance naman po from isang point, tas madaan sa center, tas isang point po ulit, isang straight po. Tawag naman daw po dyan ay diameter. R. Tapos, may isa rin daw pong part po ng circle, yung ano daw po ay yung dalawang radius. Tapos ito po ay, so ang tawag na po sa kanya ay sector. Tapos ito pong, halimbawa po ito pong maliit lang po na to, tawag na po sa kanya ay arc. Tapos ang segment daw naman po ay, halimbawa po ito pong isang point, sabay isang point na hindi madaan sa center. Tapos may nabuong ganun, ang tawag daw po naman sa kanya ay segment. Tapos yung chord naman daw po ay ang chord naman daw po ay ito po. Ito pong isang point, sabay isang point dito na hindi madaan sa center. Ganun. Yung line na daw po yun ay chord. Sa bisector naman daw po ay ganun din po pero malagpas daw po siya sa malagpas daw po siya sa circle. Ito po yung sector. So, tapos last, yung tangent naman daw po ay nasa labas, yung line na nasa labas, sabay nag-intersect lang po ng isang bilang po ito. So, isa po yung tangent. Nakuha niya ba? Awin din po. Ano yung isa? Kung parang sector? Sector. Ito yung sector. Tangent. Inulit lang? Ano yung kanina? May sector din kanina. Paano kayo inulit? Second, lima sector. So, yung formula daw po sa circle po ay yung x squared plus y squared equals a squared. Where yung a squared daw po ay, yung a po ay yung radius. Pero yung pinakang standard formula daw po ng circle po ay x minus h squared plus y minus k squared is equals to a squared po. Bali, wala lang po siyang h at k dito po. Gawa po ng yung center niya po ay 0, 0. Dahil yung h, k po dito po ay siya po yung center. Halimbawa pong may circle po tayo na ang center po ay nasa coordinate po na 1, 1. Dito po yung center, tapos magaputan ng circle. Bali yung natukoy po na h dito
ay 1 po. Tapos yung kg dito ay 1. So pag ginawa po siya ng formula, magiging x minus 1 squared plus y minus 1 squared is equals to. Tapos kunwari po yung radius niya po ay sabihin po 3 ay di magiging 3 squared po. Magiging x minus 1 squared plus y minus 1 squared is equals to 9 po. So yan po yung formula po ng circle po na ito. Nakuha po. So mali yun lang po sa circle po. So next naman po natin ay parabola. So alam naman po natin yung shape ng parabola yung pag ganun na pa yung it's either it opens upward, downward, or left and right. So a parabola is a locus of all points whose distance from a fixed point is equal to the distance from a fixed line. The fixed point is called the focus. Ito yung point, nandun. So, and the fixed line is called the directrix. So, i-discuss muna natin yung mga parts ng parabola. So, sabi dyan, meron daw, so yung function natin, kaya pa pataas na lang. So, meron ditong point, yun yung tinatawag na focus. And yung directrix daw, yun yung distance nung, ito yung vertex natin. So, ito yung magiging directrix natin. Kung ano yung distance niya to dito, yun yung distance nung vertex dun sa ating directrix na nandito sa baba. Sa lungat nung sa focus. So, andito yung, ito yung directrix natin. Tulad ko na lang. Gamit ang nakaulugan dyan. So, ito yung focus. Lagyan natin yung SF kasi ito yung vertex. So, dito, ito naman, meron ditong imaginary line din. Dito naman yung tinatawag na latus rectum. So, lagyan natin LR. Ito yung latus rectum. Katapat siya ng focus. So, yung katapat na point ng focus, yun yung nandito. Tapos yun yung nabubunan niya yung latus rectum. So, kasi nakalagay yung mga standard, so, sulat ko na lang yung mga standard equations sa parabola. Sa y is equal to ax squared plus bx plus c. So, ito yung una, it opens upward. So, may di ba kayo kung anong equation na pa-downward? Tama. Kapag naka-negative yung may exponent na kung yung may squared. So, magiging ano lang siya, magiging negative. So, magiging opens downward na to. So, yung sa left and right naman, ito na ang papalitan natin. Ito. So, ito naman yung magiging x. So, magiging y. So, ito, opens to the right. Tama. So, kapag nilagay natin naman ng negative dito, magiging opens to the left. So, yun yung mga basics sa standard equation. Yung mga sa general equation naman natin, ito yung, may dalawa tayo, which is y is minus a squared is equal to 4a times x minus h. Ito yung sa, ano natin, horizontal, yung paganto. Sa vertical naman, magiging x minus h, h1, x minus h squared is equal to 4a times y minus a. So, let's explain natin yung mga parts. So, y, yun yung constant lang yan sa equation yan. Yung k naman, yun yung value ng ating y dito sa, makikita natin sa vertex yan. Yung head, 0, 0. Sige, ibayin natin, 0, 1. Yan. So, ang k natin dito ay 1. And is equal to 4a. Yung a naman, yun yung value ng ating directrix. Tapos, x, constant, and h yung value ng x dito.
So, next naman ay equation of parabola given y squared is equal to px. So, yung px natin dito, yun yung sulat na yun. Nakalagay dyan, y squared is equal to 4px. 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 So, yung value ng ating 4p ay equals to yung sa value ng ating dun sa function. So, kapag yung 4p natin ay negative, it's either yung parabola natin ay nag-open sa left or sa downward. Kapag naman positive, mag-open siya sa either right or up. Depende sa, kapag ito ay y squared, it's either nag-open siya sa left or right. Kapag naman x squared, it's either nag-open siya sa up or down. Upward or downward. So yan. Ang natin dito, vertex down niya ay 0, 0, which is nandito sa gitna. Focus ay p. So yung directrix natin. So wala pang value yan. 0. Directrix is equal to x. X is equal to negative p. So, kaya niyo bang i-draw yung parabola na given yung y squared is equal to negative 6x. Ganda rin. Baba yun, di ba? Naka-screen. Bugoy. Y squared. Y squared Naka-screen yung ano. Tama. is equal to negative 6x. So, hanapin mo sa pag-drawing ng parabola, hanapin mo natin yung vertex, yung focus, saka yung directrix. Yun lang yung importante parts na. So, dito, given na yung